Okay, so itutuloy natin yung kung saan tayo natapos dun sa laboratory last time. So, sa actually this one is for 3F tong video na to. Pero kung taga-ibang section yung nanonood, pwede nyo ring reviewin para makita kung kasi meron ding part dito na hindi ko na hindi ko pala naturo sa inyo eh. So, mamaya basta makikita nyo yun kapag pinad nyo na ng buo yung video. So, ngayon, just to remind everyone, So, ito yung part na kung saan extract na tayo ng data sa database natin. So, number one, kailangan para magawa mo to, dapat may database ka. Number two, nakakonect yung database mo, which is yun naman yung tinuro dun sa huling laboratory. And then ngayon, para malaman natin kung may laman ba yung database natin, kailangan kapag nag-type tayo ng inspect listing dito sa ibabaw, sinave natin yan. Kailangan dito sa ilalim ng connected na yan, lumitaw yung database. So, ito siya. Ngayon, kapag tinry nyo to sa loob ng PHP home, dito sa loob ng controller ninyo, kapag hindi to lumitaw, ibig sabihin, walang laman yung database mo. Okay? So, anong gagawin? So, syempre, kailangan lamnan mo siya. So, panoorin mo yung previous video kung paano siya nalamnan. And then, ngayon, ituloy na natin siya. Ang gusto nating mangyari, itong output na yan, ay dito lumitaw sa loob ng mga card. Ayan, yung card natin na yan, yung software engineer, ganyan. So, para magawa natin yun, kailangan itong si load view. Kasi si load view yung naglo-load nito nung front end Kailangan meron siyang kakayahan na tumanggap ng array. So, paano yun? So, type muna natin dito. So, let's call it listing, which is yung pangalan ng table natin. And then, si listings ay may variable na listing. Okay? So, ganyan yung itsura niya. So, kumbaga, yung laman nito, which is yan, yung kinwiri na yan, ilalabas dito ni load view. So, ngayon, yung load view natin, kailangan nating i-edit. So, pumunta tayo doon sa helper function natin. So, dito sa helper function, dito sa load view, kailangan meron siyang capability na tumanggap ng data, which is basically yun yung laman ng array. And then, kapag tama yung location, yung path, ang gagawin natin dito sa ibabaw ng require view path, ang gawin natin, mag-extract tayo ng data. So, extract. Tapos, si extract ay isang uri ng syntax na built-in kay PHP na ang ginagawa niya ay, ayan, import variables into the current symbol table from an array. So, basically, yung laman nung array yung i-display niya. Okay, so now that we have that here, extract na yan. So, save natin. So, syempre, wala pang mangyayari dyan. So, ngayon, ang mangyayari, pwede nating i-display na dito sa ating home.view.php. Okay. So, paano natin gagawin yun? So, punta muna tayo ng home.view. Okay. And then, next natin gagawin is to make this card na isa lang. So, ang gagawin ko ay mula sa job listing 2, okay? Mula job listing 2 hanggang dito sa job listing 2 tags
I'll go around line, this one. Yan. Hanggang dito. Around line 172. Basically, before dito sa show all jobs, tapos sasama natin tong div na to. I-delete ko yan. Tapos try ko save. Tingnan natin kung ano itsura ngayon dito sa home view. Pag tinignan natin, ayan, nag-iisa na lang siya. Okay? So, nag-iisa na lang. Ang gagawin natin kasi ngayon is gusto nating i-loop. Mag-loop yung ating yung card. Maglo-loop siya. Tapos kung ilan yung laman ng database natin, yun yung i-output niya. Okay. So, gawin natin dito. Yan, sa ibabaw nitong job listing 1. Ang gawin natin is mag-create tayo dito ng PHP tag para sa for each. Okay, so for each listing listings as listing. Okay. Okay. So, yan. Zoom out ko mo lang. Zoom out. So, ayan siya, diba? Sa ibabaw siya nitong job listing 1 software. And then, what we'll do, tab na natin to, is dito sa ilalim, here, dito, sa ibabaw nitong div na to, basically, dito yan, sa show all jobs, eh. Sarado natin siya. Lagyan natin ng PHP and for each. And for each. And for each. And then, ayan. So, save. So, meron tayong error. So, ang error natin ay itong listing. Let's see, I think sorry, kailangan variable to. Ayun, save. Okay, so you have now listings as listing. So, saan natin to gagamitin? So, ayan, nakikita natin dito, diba? Naka-loop tayo. Software engineer lang. Ngayon, ang gawin natin dito sa H2, ayan, sa H2 na to, ang gawin natin, tawagin natin si variable listing. So, i-out natin, i-echo natin dyan si ano. Let's do an echo $listing, ayun. Tapos, lagyan natin ng, let's put it in ayan, which is array. Ang dapat nakalagay dito, title. Ayun. Okay. So, kung matatandaan natin dito sa ating database natin, meron tayong ganito eh. Actually, this one's na-edit ko na to eh. So, kapag tinignan nyo to, ang nakalagay sa inyo dyan, ganyan, fetch assoc. Ayan. Kapag fetch assoc, associative array yung hinahanap niyan. So, save natin. So, dito sa home view, dahil meron tayong ganito, ang gagawin niya, refresh natin to ayun. Okay. So, nakita nyo to. Iniloop na niya. So, i-expand ko lang Niloop na niya. Ayan. Dahil 5 yung laman ng database natin, nagloop na tayo rito. Pero, kung makikita natin, ang nabago lang yung title. So, knowing that explanation, ibig sabihin, yung mga content niyan, kailangan tawagin din natin dito. Okay? Pero, ngayon, para mas madali natin siyang i-type, kasi, katulad dito sa array, kailangan nakapaloob siya sa nakapaloob pa sa single quote, di ba? Pwede natin gawing object yung ating sa database, yung pinefetch niya. Which is yun yung reason kung bakit OBJ yung nandito kanina.
Okay, so gawin natin ganito. Fetch obj. Yan sa database to database.php. Tapos save natin. Pag na-refresh ko to, mag-e-error to. Okay, so bakit? Kasi anong nangyari, hindi na array yung hinahanap. Object na yung hinahanap So, paano natin i-convert yan into an object? So, punta tayo dito. So, dito sa title natin, instead of array na ganyan yung setup niya, ang gagawin natin, gamit na lang tayo ng pointer arrow para ma-convert this one into an object. So, kapag ganyan na siya, save natin, refresh natin. Ayun, tinanggap na. Okay? So, gagawin mo ngayon, kakopy mo na lang to. Copy. Tapos, lahat ng content, ilalagay mo yun sa loob. For example, sa paragraph dito sa, we are seeking a skilled engineer developer. So, paste natin dito. Pero instead of title, ilagay natin dito, this one's description. Description. Save. Refresh. So, ang nangyayari, nagkakaiba na. Depende na dun sa title. Software engineer, skilled software engineer, marketing specialist. So, ganyan yung nangyari. No? So, check nyo ngayon. Okay. Next one, dito naman sa salary. Okay. So, sa salary, kailangan mag-set tayo dyan ng bagong helper function. Kasi, para tatanggap siya ng dollar, ito, para meron siyang dollar, tapos meron siyang comma. So, ang maganda doon, punta tayo sa helper function. Tapos dito sa ilalim, sa dulo. Ayun, ito na yun. So, you need to screenshot this one. Ito, yung format salary na yan. Kahit sa dulo nyo lang ilagay. Dulo ng helper function. Ang gagawin natin dito is i-enclose natin si salary dito sa function na format salary para meron siyang dollar symbol, tapos meron siyang decimal, yung floating decimal, tapos itong sa yung comma, basically ganyan. So let's go back to home view. Tago na natin to ulit. So isa-isahin na natin to. Ganito magiging itsura niyan. So dito sa sa strong na yan, zoom out ko nga or zoom in siguro. Ayan, zoom in natin. Dito sa part na to, salary, strong. Dito natin lalagay sa loob nito. So, ang gagawin ko, paste ko dyan si listing title. Tapos type ko dito, format, salary, ayan. Tapos dito, lalagay ko, salary. Tapos, ang gagawin ko ay kakat ko to. Cut. Then paste mo dito sa loob. Yun. Then save. Check natin. Refresh. Ayun, nabago na. Tapos nakita nyo yun, may dollar. So guys, kapag popost nyo lang yung video. Okay? Next one, sa location naman, ang gagawin natin, location natin is, burahin na natin yung si New York. Paste natin tong si, teka. Wait lang Kakopy ko ulit itong si yan. Copy ko to. Copy ko yan. And then go to location. This one, ayan. Diba nakalagay dati dyan, New York. Lagay natin dito, ganyan. Tapos, ang gagawin natin dito, listing city. And then, comma, paste ulit, lalagyan dito state. So guys, tandaan nyo, kinukuha ko lang to doon sa in-input natin sa database, doon sa laman ng table natin. Save natin. So, ganyan siya Okay, refresh natin. Save. Refresh. Ayun. Chicago, Illinois. Ayun na yung ating tawag dito. City at state. San Francisco, California. Ganyan. Ayan. Okay. What's next? Dito naman sa
lagyan din natin tong wag muna natin pansinin yung local, itong tags. Okay, so sa tags, tanggalin na natin yung dalawa na to. Ang ipe-paste naman nandito, just ano lang din, tags na lang din, listing tags. Ayan, save, refresh. Ayun, nandun pa din naman, marketing advertising. Ayan. And then dito, sa details.html, palitan na natin to. Ang ilalagay natin dito ay ganito, slash listing slash, paste natin yung listing description. Ayan. Pero ang lalagay natin ngayon dito, listing ID. Okay. So, save. That's it. Okay. Listing. Sa listings, dagdagan nga natin to na slash. Okay. Save. Okay. Punta tayo rito. Check natin to. Show all jobs. Okay. So, yun yung recent jobs. Goods pa naman tayo dyan. And then, home tayo. So, yun. So, next. Ang next natin gagawin ay what else do we need to do? We have home view na. Let's do, what else do we need to do? I think we can, let's do the ano. Ito na yung sinasabi ko na wala dun sa ibang section. Yung let's do the yung sa index naman na ano, na view. So, saan tayo pupunta? Wait. So, ang gawin natin, post muna natin to dito ngayon sa, ayan, dito, index view. Okay. Yung index view natin, kapag tiningnan nyo, pareho pa rin siya ng laman. Ito yung ano eh. Ito yung list. Index view is all the job listing. I think it's this one. Kapag kinlik natin tong show all jobs. Ayan. Ito yun eh. Ito yung index eh. Okay. Listings to eh. Ngayon, itong mga yan kasi hard-coded pa din yan. Yan. Diba? Eh, ang gusto nga nating mangyari is mag-loop din siya. Hindi pwede yung hard-coded na ganito eh. Okay yan. Job listing 1 and then meron siyang job listing 2. So, ganun. Ang gawin natin i-edit muna natin index natin. So, di ba ganyan? Ito yung controller natin eh. Home. Kasi ito yung index. Ganyan siya, di ba? Ang gawin natin, i-copy na lang natin to. So, Control A, Control C. So, kinapi ko yung laman ng controller home. And then, nililipat ko dito sa PHP index. Sa controller index, nasa loob yan ng listings. Pe-paste ko dito. Okay. Tapos ito, yung listings index sa ilalim na yan, ikakat ko yan, pe-paste ko dito sa home. Ayun. Okay? So ngayon, itong index ko, kaya na rin niyang mag-view ng database. Okay? Kasi nga, iluloop natin to dito eh. Same method with what we did dun sa isa eh. Okay? So, ayan. Okay. Ngayon, kapag nagawa na natin yan, punta ulit tayo ng index.view.php. Okay, so ito na ngayon i-edit natin. So, ito kasi hard-coded nga. Ang kailangan natin gawin dyan is i-copy na lang din natin.
Ayun, simula nung buong loop sa home.view. Ito, simula dito sa loop na yan hanggang sa dulo for each. Copy natin yan. Tapos punta tayo ng index. Hanapin natin yon, job listing 1. Ayan. Hanggang dun sa... So, syempre, lilitaw dyan, 6 eh. I think hanggang dito. Yan. Paste natin. Around 169, ano. Paste natin dyan. Save. Okay. Ngayon, tingnan na natin itong... And then, refresh natin. Tingnan na natin to. So, dapat 5 lang laman ito. So, ayun. Tama naman, ano. Ito yung sa... Babalik ako dito, job seek. O, yan, home. Kapag click ko yung show all jobs, yun yung lilitaw. Okay? So, ayan. Nakadalawa na tayo. 2 pages na yung na-edit natin. Dahil gumagamit tayo ng dynamic na siya, naka-database eh. Diba? So, what's next? Yan, I think we're good naman. Okay, goods tayo rito. Okay, next one. Ang next natin kailangan gawin is yung sa details naman. So, kapag kinlik natin dapat yung details, diba, so, sa ngayon, ganyan, 404 pa eh. Kailangan magkaroon tayo ng bagong page dyan. So, saan ba makikita yung details page na yan? Ang details page ay, zoom in ko to kapag kayo ay nag-open nung folder na pinadala ko, yung dinownload niyo, ito yun. Ayan, itong details.html. So, kailangan dito muna sa dito sa home view, ano, sa loob ng listings folder, mag-create tayo ng bagong file. Ang pangalan niya ay show.view.php. Sa programming, kapag sinabi nating show.view, ang ibig sabihin nun is you're showing an individual section. Okay, so yun nga, sa part natin, ang kailangan lang natin dito, yan sa details.html is, ayan, itong section. So, section hanggang closing section. Ayan. So, copy natin yan. And then, paste natin dito. Okay. So, ngayon, dito yan, sa ibabaw naman yan, kailangan, kunin na lang din natin yung kay home view. Copyhin natin to. Yung partials niya. Lagay natin dito sa ibabaw. Ayan. Tapos, tanggalin natin tong showcase search. Okay. Save. And then, next naman is, copy natin yung ilalim. Yan. Copy. And then, sa ilalim. Paste. Save. Okay, I think itong bottom banner hindi dapat kasama to eh. Hanggang dun lang sa may apply now. Diba? Tanggalin natin to. Save. Ayan, no? Basta wag nakita nyo itong sa may apply now na yan, yung closing section, hanggang dun lang kukunin nyo. Okay. So, syempre, hindi pa lilitaw yan. Kasi wala pa naman tayong controller para sa show eh. So, para magkaroon, dahil ito ay nasa listings din, lagay natin dito sa controller. Yan. So, dito,
lagay natin ay ba malagay dito load view. Dito gawa tayo show .php. Yan. Tapos copyhin natin tong si create. Teka. Okay, tapos pe-post ko yun dito. Tapos sa halip na ganyan, listings, ito show, save. Okay, and then bukod dyan, kailangan isama natin to sa routes natin. So dito sa routes, na tayo dito, copy na lang natin to, copy, paste, tapos lagay natin dito controllers listings show.php. So save. Okay, next. Meron tayong controller listings show.php. May bago tayong route. Tapos we have this one, show.view. Okay. Listings show. Okay. So check nga natin. Okay, check natin to ah. So, pag kinlik ko yung details, okay, error 404 lumitaw, di ba? So, pero tingnan niyo to ah. Dito sa browser, sa address bar, tatype ko dyan listing. Listing. How about, okay, wait. I think I need to check some, teka, sa home.view. Listings. This one. Is it listing? Okay. Listing. I think forgot to do something. So, ayaw pa niyang lumitaw. Okay. Check ko ulit ah. So, sa load view, sa show natin, we have show.php. Load view show, tapos dito sa routes listings. Teka, wait, I think, ayun, tama, nakita ko na yung mali ko dito. Listings create, this one should be listing. Ayan, save. Okay, so ulit tayo rito, tingnan nyo to, listing. Teka, nasave ko ba to? Controllers listings. Ulit. Localhost listing. Ayun.
Okay, ni-refresh lang. So, dito, ayan, no, controller, localhost listing, lumilitaw to, di ba? So, it's supposed to be, actually, kapag ganyan yung nangyayari, may problema yan. Kasi, kapag na-access yung isang location using your browser, na-access siya sa pamamagitan ng user input. May problema tayo dyan. Kasi ang mangyayari dyan, pwede tayong, kunwari, tinype dyan, drop table. Madadali tayo ng tinatawag na SQL injection. So, ngayon, kailangan, ang gawin natin, dito sa code, kailangan meron siyang, kung sino lang yung tatanggapin niya. So, dito sa dito sa index natin. Index, okay, dito, sa ganito. Dito. Ang ilalagay natin ay ito. Ayan, tinype ko na. Nagawa ko na kasi ito before. So, parse. Parse. And then, underscore URL. And then, ipaloob natin si server. Teka nga. Ganito na lang. Yan. Ganyan dapat siya. Okay. So, ang gagawin nito is, parang merong mga, kung sino lang yung available na pwede niyang i-input, yun ang pwede niya ilagay. Save natin yan. Okay. So, what's wrong? Post nga natin. Teka. Index. Parse underscore URL. Server request URI. Ulitin ko. Okay, save. So, ayan. So, tuloy tayo. And then, dito, sa ating show. Yan. Dito tayo mag-create ng pag-access sa database natin. Pero teka, ang gawin na lang natin para mabilis, kopyahin ko na lang to. Yan. Kopyahin ko to sa home. And then, paste ko dito sa ibabaw nitong load view. Okay. So, ngayon, ang kailangan pa natin gawin dito is, let's do, below here, let's do ID. ID equals, let's do get ID. Okay, para dun sa user ID. And then wait. And then we can do something like this. Let's just edit this one. Instead of limit 6 listings, we do, erase ko to listings where ID equals let's do something I think we need to do a prepared statement. Okay. Punta muna tayo dito sa query natin sa database. Ayan. Na kailangan tumanggap si query ng parameter. So, here,
let's do dito sa query, mag-declare tayo ng variable na parameters. Tapos, ang gagawin niya is meron ka lamang yung tinatawag na dito sa ilalim nito. Yan. Let's do a bind parameter. Ibig sabihin, meron lamang siyang choices ng parameters na pwedeng tanggapin. Okay? Para hindi tayo madadali ng SQL injection. So, ayan. Params as param as no, let's do this. Value. Okay? And then we have STH for statement, and then there's a built-in bind value. Okay? Tapos lagay natin dito colon concatenate, tapos kung ano man yung parameter niya, parang comma value. So ayan. So kumbaga hindi na matatanggap ng basta kung ano na lang na user input yung ating sa browser natin kapag we do get. So let's go back here. So dito sa ibabaw, tawagin natin yung ginawa nating parameter doon. Params equals, so let's add yung mga pwede lang tanggapin na parameter. So lagyan natin dito $id. Ayan, semicolon. So dito naman lalagay natin where id equal to colon id. Ayan, and let's do fetch that object. Okay, and then sarado natin to. ID. Wait. Where ID equals ID. Tapos params. Yung save. Okay. So let's try if it works. Let's try inspect. $listing. Save. Reload. Ayun, so nakukuha na natin to. Lumilitaw pa rin. Same output din yung dinidisplay niya. Okay, wait. May error, line 7. Line 7 ng listing show. Ito daw. So, let's see. Undefined array key in ID. Eto. Yun, equals. Save. Refresh. Undefined variable listing in show.
Okay, ito. Save. So, ayun. It's good. Diba? Okay. So, let's continue. So, tanggalin na natin to. Save. So, what's next? Okay, here. Let's do something dito. So, gawin natin, katulad lang din nung sa kanina, tumatanggap siya ng array. Pero this time, lagyan naman natin listing. Listing. Para single lang yung i-display niya. Equals. Dollar. Listing. Ayan. Save. So, next punta tayo ng show.view. Show.view. So,